at kumustahin po natin ang pagbabantay ho ng ating ang tropa ho ng pamahalaan, ng panig po ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Sa kabila po na nangyayari pong ito ang alingas-ngas ito pong tungkol sa usapin sa West Philippine Sea. Spokesperson ng for the West Philippine Sea, the Philippine Navy, Rear Admiral Roy Trinidad. Admiral Trinidad, sir, good morning po sa inyo. Yes, magandang umaga, Bok, at sa mga taga-subaybay mo. Good morning sa ating lahat. Thank you again, Bok. Unang-una muna, Admiral Trinidad, kumusta ang ating tropa? Sa kabila ng mga nangyayaring ito, yung palitan ng paliwanag, yung lumabas sa hearing o pagdinig sa Senado, lalo-lalo na itong mga reaksyon sa pagitan ng mga nasa gobyerno at ng Chinese Embassy. Kumusta ang tropa natin? Paano tinatanggap paano pagtatanggap ng balita ng tropa ng pamahalaan sa West Philippines sa mga development na ito? Alam mo, Bok, yung ating mga kasundaluhan, sapagkat sila ang nasa frontline, Kami nasa frontline, sila mismo, literally nasa frontline, naintindihan nila mga issues na to. Mm-hmm. So pag may naglalabas ng mga ibang narratives, natatawa lang sila na kumbaga ang bababaw naman ng assessment ninyo. Bakit yun naman ang sinasabi nyo? Natatawa sila. Mm-hmm. Hindi mas apektado na they know what they're doing. They know the mandate. Sapagkat yung briefing namin sa kanila, for example, yung June 17 last year na roarin natin, na inuudyukan talaga tayong pumutok, Mm-hmm. Yung, alam mo yung briefing sa mga kasundaluhan natin dyan, napakatindi sapagkat alam natin, pag nagkamali sila, naudyukan silang pumatol, baka magkakagulo, baka mag-escalate ito, makakagyera ito. So alam nila na sa lahat ng binibigay na Truth, Information and Education, ang tawag natin yan, TINE, bugbog sila sa ganito. Alam nilang buong issue, hindi sila apektado. Ano man ang sabihin sa political environment, hindi sila apektado dyan. Yung kanilang moral, mataas pa rin. Nasa frontline sila, sanay sa ganung trabaho. So hindi naman sila nagpaiwatig ng pagkadismaya na sila na sa tuwi-tuwi nakararanas ng pang-water cannon ng China, gigilidan yung mga barko at yung pinakahuling ang madugong insidente, may naputulang pa ng daliri at may mga ninakaw na kagamitan mula sa sasakyang pandagat ng Philippine Navy, hindi masama ang loob nila sa mga opisyal ng gobyerno na nariringgan nila nitong pagpaparating ng narrative ng China. Hindi sila nalomoral, hindi sila nalulungkot. Sila ay natatawa sapagkat mas malalim ang pagkaintindi nila sa issue na to. Mm-hmm. Pangalawa, natutuwa sila, Bok, sa feedback ng netizens o ng taong bayan. Yung spontaneous ito, yung binatikos yung Chinese Embassy, kung makita natin, ito naman, factual naman ito na nangyari, na grabe ang, kumbaga, ika nga, Bok, napinta kasi yung Chinese Embassy. When we say pinta kasi, ito ay isang term na pag pumunta ka, for example, sa Basilan, ang mga iba't ibang grupo doon, may mga issue sila among themselves. Pero pag may militar, nagsasama-sama sila at kinakalaban ang militar. So biglang dumadami ang mga kalaban natin dyan. In the days of old, pintakasi ang tawag natin dyan. Nakita nila na pintakasi ang Chinese Embassy ng mga netizens na binatikos. Grabe ang feedback online. So alam ng tropa, sila natutuwa at alam na naintindihan ng taong bayan ng issue. So natutuwa naman sila, natatawa lang sila sa mga ganong diskurso na nakita na sa political environment. Alright. Kasi binanggit nyo, may mga lecture, may mga usap-usapan na nabanggit din ng isang senador yung parang tinuturo. I think ito is sa Philippine Navy, kung hindi nagkakamali. Yung usapin na yan ng Spratlys, Freedom Island, so Kalayaan Island Group, na parang gusto ipawatig na mali yung ating pag-unawa para sa pag-aari diyan sa mga features diyan tulad ng Pag-asa Island, etc. etc. Ano ho bang version dito ng Navy? Lalo na ho yung matagal na hong noong pa man alam kasi sayang po nito. Parang nalala ko yung mga panahon na meron pa tayong swag, Admiral Trinidad, nalala niyo yun? Yung tayo ang ando doon yung ating mga mangingisda, may ilalagay doon na marker para maging kanila. So yung mga Navy natin. Oo. Anyway, ano bang pagkakaalam? Ano bang impormasyon ng Philippine Navy? Para alam mo yung yan.
yung antubok, yung mga binibigyan sa general officer corps natin, Mm-mm. mas malalim naman yung pinapa-explainan sa kanila. Sa ating mga kasundaluhan, medyo hindi ganun kalalim but substantial. Alright. Bago naman binanggit ng ating gobyerno ang term na West Philippine Sea, I think it was in 2012, Mm-mm. nung naglabas ng administrative order ang administration ni President Aquino, nakasaad naman sa ating constitution, at ito alam ng mga officer corps ito, bagamat hindi ganun kadetalyado with all the technical terms, binabanggit sa ating constitution yung ating maritime claim, entitlements sa West Philippine Sea, and that yung Kalayaan Island Group is treated as a regime of islands. Mm-mm. Ibig sabihin, maliwanag na lampas ito ng ating EEZ. Mm-mm. 280 nautical miles ito. Pero, since we occupy those features, ang tawag yan high tide elevation or rock. Hindi ito isla, sapagkat sa West Philippine Sea, yung ino-occupy ng Vietnam, yung Ito Aba. Yun Tama na po. ang may tamang definition ng island, Mm-mm. meaning it could sustain life on its own. Alright. Yun ang technical definition. Okay. So, the other features are just high tide elevations. Ino-occupy natin yan. Atin yun. May territorial sea yun. Lampas ng WPS yun. Mm-mm. ng EEZ. Pero part ng West Philippines yun. So, maliwanag ito sa ating sa general population ng Philippine Navy. So, anybody who would come up with a wrong narrative, maliwanag na hindi ito ang Philippine narrative. Eh di kanino naratibo ito? Eh di sa kabilang parte, sa ating China. adversary, yung Chinese Communist Party. Mm-mm. Actually, yan yung malimit na binabanggit nila noon nung habang kasagsagan ng arbitral tribunal hearing noong 2016. Pero itong pagkakaunawa talaga dapat dito. Bagamat kasi may portion pa rin naman ng Kalayaan Island Group na napasok sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Merong ibang features Meron ibang natin, I features think nandun 4 or doon. 5. Pero hindi ho tayo ang nagmamay-ari doon. Kasi nga po, it's understandable noong mga unang mga panahon na pag nasa high seas ka, meron ka talagang lugar na dapat mong puntahan yung mga mangingisda. So parang nagkaroon ng hindi ko na alam kung anong termino dapat banggitin doon, pero pag may mga features doon, yung iba nga doon sir, pag mataas pag high tide hindi mo nakikita eh. Pag low tide makikita mo. So pag nakikita nila doon doon nagpapahinga yung mga mangingisda mula sa Vietnam, mangingisda mula sa Malaysia, mangingisda mula sa Brunei, and mangingisda mula sa Pilipinas. At mga mangingisda na rin mula sa China. So doon nagsimula yun na parang pahingahan talaga nila yon. Na pag nadaan ka doon, alam mong ando doon yung mga Chinese fishermen, Vietnamese fishermen. So hindi issue kung dapat silang dumaan doon o hindi, kasi pwede talaga silang dumaan. So walang issue kung sino nagmamay-ari ng tubig doon dahil yung panahon na yun parang intindihan eh. Parang pakisamahan eh. Parang barkadahan eh. Nito lang naman pagpasok ng 2010, nagsimula na yung mga minambubulid at minangaagaw na, Admiral. Yun, yung sinasabi mo na yan, Bok, yun yung definition o yung pagkagamit na Scarborough Shoal or Baho de Masinloc. Yan, isa pa Na yan. bagamat pasok sa ating EEZ and we have the exclusive rights sa pag-exploit ng mga mineral resources yan, natural resources yan, yan ay international ginagamit, Vietnam, China, Philippines, at ibang mga bansa sa Southeast Asia. Yung Mischief Reef, ganun din yun. Kaso in 1995, pinagbawalan na pumasok ang mga fishermen natin, ang Navy natin, at ang mga fishermen ng ibang bansa, Malaysia, Brunei, dahil inangkin na ng Chinese Communist Party ang Mischief Reef. And then yun na-reclaim nila yun, naging naval base na ngayon, military base na siya ngayon. Yung dating ginagamit ng Southeast Asian region na countries ay pinagbawalan na at inangkin na tuluyan ng Chinese Communist Party. Parang mabutit iniremind nyo yan. Kasi parang, pati hindi yan ang naririnig natin doon sa mga pro-China na mga kababayan natin, politiko ba o hindi. Mischief Reef, Fiery Cross Reef. At may isa pa na malayang pinangingisdaan na pupunta ng mga mangingisda, pero ang nangyari ngayon, kung magpapalibad kayo ngayon ng drone doon, parang military camp na siya, Admiral. Yung Subi Reef. Subi Reef, is Subi Reef. within the territorial sea ng Pag-asa. Oo. Pero With less than 12 miles yan. Oo, pero tinambakan at yung Mischief Reef na lang eh.
Una, nandiyan dyan, parang maliit lang na pahingahan, kubol, itsurang kubol, tapos meron parabolic satellite antenna. Ngayon, parang ang itsura niya, halos military camp na rin ang dating. Yan ang alam ng ating kasundaluhan. In Mm. 1995, inangkin sa atin, anong sinabi nila? Gagawa sila ng mga fisherman shelter. And then gagawa sila ng mga structures for maritime research. Ganda. Pero all the while, bawal na tayong pumasok. Yun. Alam ng ating kasundaluhan yon, ang historical perspective. Yung political discourse na nangyayari ngayon lang yan. Tayo, noon pa tayo, naalala ko, Bok 1999, nagpapatrolya na kami dyan. Tayo ang medyo malakas-lakas noon. Wala pa yung mga harassment ng mga PLA, Navy, Chinese Coast Guard doon. So alam ng ating kasunduluhan yan, na yung lumalabas sa naratibo ngayon, ito ay align sa naratibo ng Chinese Communist Party. Yung kalaban natin dito, hindi yung kapwa Pilipino. Yung nang himasok sa ating teritoryo, yun ang kalaban natin. Alright. Meron pa bang nakikita kayo mga presensya ng mga barko diyan sa kabila nitong habang nagkakaroon ng pagtatalo sa Senado, habang pilit pagalitan si Commodore Tariela ng Philippine Coast Guard, meron ba kayong nakikitang presensya o karagdagang mga sasakyang pandagat ng China sa saang mga lugar na sakop sa ating West Philippine Sea sa inyong monitoring, Admiral? Yes, yung ating huling report nung Tuesday press conference last week, yung PLA Navy ay merong 2 barko, isa sa Baho de Masinloc at isa sa Pag-asa. Yung Chinese Coast Guard naman, meron siyang 12. 6 sa Baho de Masinloc, 3 sa Ayungin Shoal, 2 sa Escoda at isa sa Pag-asa for a total of 14. So ito naman ay continue ating monitoring sa kanila. Alam naman natin ang kanilang presensya at inuulat natin sa taong bayan para malaman nila ano ang presensya at pinagagawa sa atin ng Chinese Communist Party ng mga barko. Alright. Yung ating patuloy na naval exercise, andyan pa rin po ba o tapos na, Admiral? Alam mo ba ano ito sunod-sunod ito. Ang pagkalatag ng ating mga tawag natin ngayon ay multilateral or bilateral maritime cooperative activities, sunod-sunod ito. For this year, under the MDB-SEB, mahigit 500. Maliban yan, yung ating Philippine Navy ay nagsasagawa ng mga exercises either in the region, Southeast Asia, or even beyond. May umalis at papuntang Milan exercise ang isang barko ng Philippine Navy. Ito, medyo malayo sa India ito. So yung reach, yung tawag natin operational reach ng ating Philippine Navy, dahil bago na nga yung ating mga kagamitan, mga barko natin, ay mas malayo na. Magpapadala rin tayo sa Hawaii, sa RIMPAC, Rim of the Pacific Exercise. Opo. Meron sa India. So west side and east side ng ating bansa, nagpapadala tayo. Overall, ang mga nitong activities, whether MMCA, bilateral MCA or exercises, ito ay nagpapalakas sa ating Philippine Navy at sa kabuuhan sa AFP. Okay. Ito magpapatuloy. Pero anong reaksyon? Matanong ko na rin sa inyo, Admiral. Parang pagpapakita ito na galit tayo sa China, pero parang nagpapauto naman tayo sa ibang bansa tulad ng Amerika. Dito sa ganitong uri ng mga pag-explore sa West Philippine Sea gamit ang kanilang mga barko at militar. Alam mo, yung ating panindigan yan, una sa lahat, ay to preserve international law. To preserve UNCLOS, to preserve yung arbitral tribunal victory natin. Ang kagandahan nito, sapagkat international ang pinoprotektahan natin, yung ibang bansa ay sumusuporta sa atin. Ang support nila sa atin is less on the territorial claim, more on international law. So kasama dito yung ating treaty ally na pilit sirain ng maling narrative na mahina na ang ating alliance sa kanila. Maliban sa kanila, yung ibang tinatawag nating like-minded nations, yung mga bansang nais manatili ang batas internasyonal sa parteng ito ng Indo-Pacific region. Kasama dyan yung Australia, New Zealand, Japan, Korea, South Korea. Marami. Mga European powers sumusuporta sa atin. Canada, North American power, sumusuporta sa atin yan. So hindi lamang yung US ang sumusuporta sa atin, ibang bansa. And ang ginagawa natin, sunod-sunod na maritime cooperative activity. Nasabi ng ating Chief of Staff, hindi na ito exercise. Good as patrol na ito. But ang terminology lamang natin is maritime cooperative exercise. These are now part of our operational maneuver para mas malawak, mas mahaba yung ating presensya.
sa ating karagatan. Parang yun ang mahirap unawain no? Kung bakit ang tingin nila tayo nagpapaalipin sa ibang bansa tulad ng Amerika na inililihis doon sa may nangaangkin at nang bubuli sa karagatang nasa ating pasok sa ating exclusive economic zone at sa ating teritoryo. Parang Yun. yun ang ano yun ang parang nakakalungkot na bakit tuwing may ganyan, may balita, may pambubuli, may pangaangkin na papakita ng lakas. Doon binabagit sa kasi kayo malapit sa Amerika. Parang doon mo naririnig agad ang debate, no? Admiral. Yun ang narrative book na nais ipalabas ng Chinese Communist Party. Kaya sinabi ko last week sa isang interview, wag natin kalimutan ang totoong issue rito. Hindi naman yung bangayan sa political arena natin Maliit lang yun, tsaka ngayon lang yan. Ang totoong issue dyan, may nanghimasok sa ating teritoryo. Since 1992, nung nakita natin yung mga markers. Inangkin yung ating mga features, nagpatayo, nireclaim nila, at nais nilang baguhin ang usapin. Kaya nagbibigay ng mga false narrative. And then yung ibang kababayan natin ay kumakagat naman doon without understanding the historical perspective kung ano ang issue talaga. Huwag natin kalimutan yan. Yan ang pinakamalaking issue dyan. Okay. May nanghimasok sa ating teritoryo at pilit baguhin ang usap-usapin. Yan ang huling tanong ko. Huling puntong gustong i-raise sa inyo, Admiral. Kasi nung nakaraan linggo, nakausap po si Rear Admiral Ong. Romel Ong. Meron siyang binabanggit about may parang project, hindi nagkakamali, parang FIMI ang binanggit niya o FIMI. At kanyang pinapaiwatig na ang game plan ho talaga ngayon ay samantalahin ang ingay ng ilan sa mga nagpaparating ng narrative ng China. At kung may babanggitin halimbawa ang mga opisyal ng China, tiyakin na napag-uusapan sa mainstream media at sa social media. Meron pa siyang binabanggit na hindi mahirap itong gawin dahil halos regular naman ang kanilang pagpapabiyahe sa China ng mga nasa mainstream media, social media at yung ilang mga malimit na nai-interview ng mga eksperto. Pareho ba kayo na-observe nyo rin ba ito, Admiral? Yes, actually, totoo yun, Bok. Very accurate yun. Yung foreign malign influence and intervention, SIMI or FMII, foreign malign depende sa paggamit ng terminology. Ito ay isang effort ng United Front Works Department ng Chinese Communist Party. Ano ito? I-co-opt tayo. Kumbaga, to win some of us over to their side at tayo na mismo ang mag-propagate ng kanilang narrative. Actually, sinasabi ng mga ibang nakakapunta sa mainland China, no, na binibigyan na ng mga scholarship grants, binibigyan ng mga study tours, ang lalaki ng allowance na binibigay sa kanila. Hindi compare sa mga ibang study tours, mga immersion programs sa ibang bansa. Ibig sabihin, ito ay literal na ginagamitan ng pera para mabili subconsciously. Ewan ko lang kung alam nila yon. Subconsciously, yung ating mga kababayan na pagbalik dito, o bago pa man lang umalis, ang mga sulat nila, ang mga bigkas nila ay pro-Chinese Communist Party. Part ito ng United Front Works Department through their foreign malign influence and intervention. Totoo yun, Bok. Parang kasi noong binanggit yan sa ating panayam kay retired Admiral Ong, may mga nag-react agad na kaya pala konting hinaing ng Chinese Embassy, headlines agad. Nasa sabi parang kung iisipin parang hindi naman mag-usapan agad. Anyway, Admiral, palawakin natin ito. Marami tayong siguro pwede pag-usapan tungkol po dyan. Ang pinaka-punto na naman namin pagtawag paki-congratulate at pakirating ang pangungusap sa ating mga tao. Dahil yung doon sa BRP Sierra Madre na mas marami pa rin ang sumusuporta at nagpapakita ho ng pagkilala sa kanilang katapangan at sakripisyo para mapanatiling atin ang atin naman talaga, Admiral. Walang anuman, Bok, at makakarating ang mga binanggit mo at mula sa Philippine Navy, sa ating mga kababayan, mataas ang moral ng ating kasundaluhan, hindi lamang Navy, ng buong AFP. At tayo ay magpapatuloy na itayo natin yung ating soberenya at ipaglaban ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Thank you, sir. Maraming salamat. Good morning po, Admiral Trinidad. Thank you po. You're welcome, Bok. You're welcome. Si Rear Admiral Roy Trinidad, spokesperson for the West Philippine Sea, the Philippine Navy. 6:49 na ho ng umaga. Andoy!